Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang horror and mystery movie, na pinamagatang, Confessions, na ipinalabas noong 2010. Nagsisimula ang pelikula sa loob ng isang silid-aralan sa junior high school kung saan abala ang mga estudyante sa pag-inom ng gatas mula sa isang programang sinusuportahan ng gobyerno na naglalayong hikayatin ang mga batang uminom ng gatas sa paaralan. Maingay at abala ang klase, tila walang pakialam sa kanilang homeroom teacher na si Yuko. Tahimik ngunit may malamig na ekspresyon, biglang inanunsyo ni Yuko ang kanyang balak na magbitiw bilang guro. Agad na natahimik ang buong klase. Kahit na tila walang interes ang mga estudyante, ipinagpatuloy ni Yuko ang pagpapaliwanag kung bakit siya magbibitiw. Ibinunyag niya na isa siyang single mother na mag-isang nag-aalaga sa kanyang anak dahil ang kanyang kasintahan ay may sakit na HIV/AIDS. Pinili niyang huwag pakasalan ito upang hindi sila mapagdiskitahan ng lipunan. Dahil sa kanyang trabaho buong araw, iniiwan niya ang kanyang anak na si Monomi sa isang kapitbahay na nagngangalang Tokinaka na malapit sa paaralan. Sa pareho pa ring malamig na tono, ibinunyag ni Yuko ang isang nakakagulat na katotohanan, ilang panahon na ang nakalipas, natagpuan ang kanyang anak na nalunod sa swimming pool ng paaralan. Inaalala rin niya ang isang kaso, kung saan isang batang kasing edad ng kanyang mga estudyante ang pumatay sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng paglalason gamit ang cyanide, isang krimen na tinawag na lunacy murder. Ipinahayag ni Yuko na may natuklasan siyang nakakagulat na detalye tungkol sa pagkamatay ni Monomi. Hindi siya naniniwalang ito'y isang aksidente, kundi isang sinadyang pagpatay na ginawa ng dalawa sa kanyang mga estudyante. Bagamat ginamit lamang niya ang mga alias na Student A at Student B, inilarawan niya ang kanilang mga katangian ng detalyado. Si Student A ay kilala bilang isang matalinong bata na walang ipinapakitang problema. Gayunman, may mga usap-usapang noong nasa elementarya pa siya, pinahihirapan niya ang mga pusa at aso gamit ang kanyang mga imbensyon. Isang araw, lumapit si Student A kay Yuko upang ipakita ang isa sa kanyang bagong imbensyon, isang anti-theft wallet. Dahil dito, nanalo siya sa isang science competition para sa mga estudyante sa junior high school. Siyempre, alam ng lahat ng estudyante sa klase ni Yuko ang pagkakakilanlan ni Student A, ang kaklase nilang si Shuya. Walang pakialam, sinabi ni Shuya na ang motibo niya sa pagpatay ay para mapansin siya ng mga tao. Sinabi niyang nadismaya siya dahil ang pagkapanalo niya sa isang kompetisyon sa agham noon ay hindi nabigyan ng pansin ng publiko dahil nakatuon ang atensyon ng lahat sa lunacy murder case na naging kontrobersyal sa publiko at media dahil ito ay isinagawa ng isang kabataang kasing edad niya. Dahil dito, sinabi ni Shuya na pinaplano niyang patayin si Monomi para makuha ang atensyon ng publiko. Samantala, si Student B ay isang tahimik na bata at walang kaibigan. Isang araw, nasangkot siya sa isang gulo na kinailangan niyang humarap sa pulisya. Dahil dito, pinarusahan siya ng paaralan at pinaglilinis ng swimming pool sa loob ng 2 linggo. Siyempre, nahulaan ng lahat ng estudyante ang pagkakakilanlan ni Student B base sa mga binanggit ni Yuko, walang iba kundi ang kaklase nilang si Naoki. Sinabi ni Yuko na sina Shuya at Naoki ay nagplano na saktan ang isang tao gamit ang anti-theft wallet ni Shuya na may mas mataas na boltahe. Si Naoki, na may sama ng loob pa rin kay Yuko dahil hindi siya tinulungan ng masangkot siya sa pulisya, ay nagmungkahi kay Shuya na subukan ang kanyang imbensyon sa homeroom. Ngunit ipinakita na ni Shuya ang kanyang imbensyon kay Yuko, kaya't nagkasundo silang subukan ito kay Monomi, anak ni Yuko. Sa inosenteng anyo, nilapitan ni Shuya si Monomi habang naglalaro ito malapit sa pool. Inalok niya ito ng isang maliit na bag na may cute na larawan. Ngunit nang bubuksan na sana ito ni Monomi, bigla siyang nakuryente at namatay. Nasaksihan mismo ni Naoki ang pangyayari, at siya'y nataranta at natakot dahil totoong nakapatay si Shuya ng tao. Akala niya ay nagbibiro lang si Shuya nang sabihing gusto nitong pumatay ng tao. Sinabi ni Shuya kay Naoki na isusumbong niya ito na si Naoki ang pumatay kay Monomi. Dahil sa matinding takot, napilitan si Naoki na itapon ang bangkay ni Monomi sa swimming pool para palabasin na nadulas at nalunod ito sa pool. Matapos ikwento ni Yuko ang buong pangyayari sa pagkamatay ng kanyang anak na ginawa ng 2 estudyante, ibinunyag niya ang resulta ng kanyang sariling investigasyon sa kakilakilabot na insidente. Lumabas na ang lakas ng kuryente sa wallet na ibinigay ni Shuya kay Monomi ay hindi sapat para makapatay ng tao. Maaaring nawalan lang ng malay si Monomi dahil sa pagkabigla at pagkakuryente.
totoong nalunod siya kaya siya namatay. Nakakatawang isipin, si Shuya, na orihinal na nagbalak pumatay para lang mapansin ng publiko, ay nabigo ng husto. Samantala, si Naoki, na talagang may intensyong pumatay, ay aksidenteng nakapatay kay Manami. Dahil pareho pang menor de edad sina Shuya at Naoki, hindi sila maaaring maparusahan ayon sa batas sa Japan tungkol sa proteksyon ng mga bata. Bilang ina ni Manami, ang biktima ng pagpatay, naramdaman ni Yuko na hindi ito patas. Ngunit bilang guro ni Shuya at Naoki, naniniwala siyang dapat niyang turuan sila ng leksyon upang pagsisihan at itama nila ang kanilang mga pagkakamali. Ibinunyag ni Yuko na inilagay niya ang dugo ng ama ni Manami na may HIV/AIDS sa mga gatas na iniinom nila, na sinasabi niyang siyang pumatay kay Manami. Nagpanik at natakot ang lahat ng estudyante. Sa madaling sabi, natapos na ang bakasyon sa Tagsibol at nagsimula na ang bagong taon ng pasukan. Si Yuko, na nagbitiw na sa trabaho, ay pinalitan ng bagong guro na si Werther. Nagpatuloy si Shuya sa pagpasok sa paaralan na parang walang nangyari, kahit na siya ang pumatay sa nag-iisang anak ng dati niyang guro. Dahil dito, madalas siyang inaasar at bulihin ng kanyang mga kaklase. Samantala, si Naoki na labis na na-depress matapos matuklasan na may HIV/AIDS siya, ay piniling ihiwalay ang sarili sa mundo, pati na sa kanyang ina. Kaya hiniling ni Werther kay Mizuki, ang class president, na samahan siyang puntahan si Naoki sa bahay at hikayatin itong pumasok muli sa paaralan. Pagdating sa bahay ni Naoki, nakilala ni Werther si Ginang Shimamura, ang ina ni Naoki. Matapos ang kaunting pag-uusap, nagpaalam na sina Werther at Mizuki, at sinabi ni Ginang Shimamura na susubukan niyang hikayatin si Naoki na bumalik sa paaralan. Ngunit nang sinubukan niya itong kausapin, nagalit si Naoki, kaya inisip ng ina na galit ito sa kanya, lalo't ayaw nitong mahawakan siya at ang mga gamit niya. Isang araw, palihim na pumasok si Ginang Shimamura sa kwarto ni Naoki upang tingnan ang kalagayan nito. Maingat niyang nilinis ang katawan ng anak at ginupitan ito ng buhok habang natutulog. Ngunit mas lalo lamang itong nagalit. Lalong na-depress at natakot si Ginang Shimamura sa kalagayan ng kanyang anak. Samantala, lalong tumitindi ang pambubuli kay Shuya. May kumakalat na anonymous na text message sa paaralan tungkol sa pagbibigay ng puntos sa tuwing binubuli siya ng mga estudyante. Bigla itong nagpasigla sa mga kaklase niyang lalo pa siyang apihin. Isang araw, sinabi ni Werther na alam niyang si Shuya ay biktima ng pambubuli ng mga kaklase niya, matapos niyang makita ang isang papel na isiniksik ng estudyante sa aklat ng takdang aralin niya. Nagbigay ng lecture ang homeroom teacher at pinakiusapan ang mga estudyante na itigil na ang pambubuli kay Shuya. Gayunpaman, tila hindi ito pinansin ng mga estudyante at lalo pa silang naging agresibo sa pambubuli kay Shuya. Isinisi ng mga estudyante kay Mizuki ang pagrereklamo sa kanilang homeroom teacher tungkol sa pambubuli kay Shuya, dahil siya ang nakakuha ng pinakamababang puntos sa pambubuli. Dahil dito, si Mizuki naman ang naging target ng buong klase at pinilit siyang halikan si Shuya upang mahawaan siya ng HIV/AIDS virus. Kinagabihan, pinapapunta ni Shuya si Mizuki upang magkita sila. Ipinakita niya rito ang isang sertipiko mula sa ospital na nagpapatunay na hindi siya infected ng HIV/AIDS. Gayunpaman, tila inaasahan na ito ng class president dahil sigurado siyang hindi iyon gagawin ni Yuko sa kanyang mga estudyante. Mula nang magkasama nilang maranasan ang insidente ng pambubuli, naging mas malapit ang relasyon nila at nagdesisyong maging magkasintahan. Ngunit habang lumilipad ang panahon, nalaman ng mga kaklase nila ang tungkol sa kanilang relasyon. Dahil dito, mas lalo pang binubuli si Mizuki dahil nakikipagrelasyon siya sa isang mamamatay tao. Dahil sa inis ni Shuya na palaging inaapi at sinisiksik siya at si Mizuki, hinalikan niya ang ilang estudyante at nagbanta na hahalikan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan para mahawaan sila ng HIV/AIDS virus kung patuloy pa rin silang mambubuli. Kahit na ito ay isang banta lamang dahil hindi naman talaga siya infected ng HIV/AIDS. Ibinunyag naman ni Mizuki sa kanya na siya ang may sala sa lunacy murder case na ikinuwento noon ni Yuko. Samantala, si Ginang Shimamura ay unti-unting na-depress sa pag-uugali ni Naoki na lalo pang nagiging sarado. Bukod pa rito, naguguluhan at naiinis siya dahil madalas siyang lapitan ni Werther at Mizuki upang kumustahin ang kalagayan ni Naoki. Isang araw, tumakas si Naoki mula sa kanilang bahay at sinaktan ang sarili. Hindi lang iyon, sinasadya niyang ikinalat ang kanyang dugo sa bawat sulok ng isang mini-market para mahawaan ng HIV/AIDS virus ang lahat.
Kinuha siya ni Mrs. Shimamura at dinala ang kanyang anak pauwi. Pagdating sa bahay, ipinahayag ni Naoki sa kanyang ina na siya ay nahawaan ng HIV/AIDS virus matapos ihalo ni Yuko ang dugo ng ama ni Monami, na may sakit, sa kanyang gatas. Nagulat si Mrs. Shimamura nang marinig ang pagtatapat ng kanyang anak at iniisip niyang ginawa ito ni Yuko nang may masamang hangarin upang makaganti kina Naoki at Shuya dahil pinatay nila ang anak niyang si Monami. Bagaman sa pananaw ng kanyang ina, siya ay biktima lamang ng panunulsol ni Shuya. Ngunit ibinunyag ni Naoki ang isang nakakagulat na katotohanan. Nalaman na habang itinapon niya ang katawan ni Monami sa swimming pool, nagising ito at binuksan ang kanyang mga mata. Ngunit itinapon pa rin niya ito sa pool. Kaya't sinadyang inalis ni Naoki ang buhay ni Monami. Mas lalo pang pinanghihinaan ng loob si Mrs. Shimamura nang malaman na ang kanyang anak ay siyang pumatay kay Monami. Sa kanyang kalungkutan, nagpasya siyang tapusin ang buhay ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagpatay dito. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Nalaman na siya ay pinatay ng kanyang sariling anak. Lumalabas na ang magaspang na pagtrato ni Naoki sa kanyang ina ay upang protektahan siya mula sa pagkakaroon ng HIV/AIDS na kanyang dinaranas. Sinadyang itinago ni Naoki ang sarili at pinagbawalan ang kanyang ina na hawakan ang mga bagay na ginagamit niya upang maprotektahan siya. Ngunit hindi niya inisip na matapos ang lahat ng mga bagay na ginawa niya upang pigilan ang kanyang ina mula sa pagkakaroon ng nakamamatay na sakit, nais pa rin siyang patayin ito pagkatapos marinig ang kanyang pagtatapat. Nagalit siya at pinili niyang patayin ang kanyang sariling ina. Nagpatuloy ang kwento, at ngayon ay ibinabahagi ni Shuya ang kwento ng kanyang buhay. Mula pagkabata, pinalaki siya ng kanyang ina upang mag-aral ng electronics. Nang siya ay naging teenager, ang pangarap ng kanyang ina ay maging isang mahusay na siyentipiko sa larangan ng electronics. Gayunpaman, kailangang itago niya ang kanyang pangarap ng malalim nang siya ay magpakasal at magkaanak. Lalo pang nahuhumaling ang ina ni Shuya sa pagtupad ng kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng pagpipilit kay Shuya na mag-aral ng electronics ng mas masigasig. Hindi siya nagatubiling saktan siya kapag siya ay nabigo. Hanggang isang araw, nagdesisyon siyang iwanan si Shuya at ang kanyang asawa upang tuparin ang kanyang pangarap na maging isang dakilang siyentipiko. Isang araw, gumawa si Shuya ng isang video na nagsasaad na siya ay gumawa ng bomba at inilagay ito sa school hall. Plano niyang pasabugin ang bomba kapag siya, ang pinakamatalinong bata sa paaralan, ay magbibigay ng isang maikling talumpati sa panahon ng graduation ceremony. Ang bomba ay nakakonekta at i-activate gamit ang kanyang cellphone. Pagkatapos nito, sinabi ni Shuya na mula nang mag-divorce ang kanyang mga magulang, nag-asawa muli ang kanyang ama at nagkaroon ng anak sa kanyang bagong asawa. Simula noon, hindi na nakukuha ni Shuya ang pagmamahal at atensyon ng kanyang ama, kaya muli niyang namimiss ang kanyang ina. Gumawa si Shuya ng isang website sa internet at in-upload ang ilan sa kanyang mga likha sa website. Pagkatapos nito, ipinadala niya ang link ng site sa kanyang ina, umaasang bibigyan siya ng pansin nito. Ngunit hindi tumugma ang realidad sa kanyang mga inaasahan. Walang natanggap na sagot mula sa kanyang ina at walang ni isang bisita sa kanyang site. Dahil dito, nakakaramdam siya ng inis at pagkabigo, kaya't pinahirapan at pinatay ni Shuya ang mga hayop gamit ang kanyang likha at in-upload ang kanyang sadistikong ginawa sa kanyang website. Hindi inaasahan, nakuha niya ang atensyon ng publiko dahil sa kanyang sadistikong kilos. Ang anti-theft wallet na nanalo sa isang science competition ay isa sa mga pagtatangka ni Shuya upang makuha ang atensyon ng kanyang ina. Gayunpaman, hindi niya nakuha ang atensyon ng publiko dahil kasabay nito, ang lunacy murder case ni Mizuki ay naging isang trending na paksa na pinag-uusapan ng lahat. Mula noon, nagdesisyon si Shuya na gayahin ang ginawa ni Mizuki, na naging isang mamamatay tao, upang makuha ang atensyon ng kanyang ina. Ngunit hindi ayon sa plano ni Shuya ang nangyari dahil sinabi ng mga pulis na ang sanhi ng kamatayan ni Monami ay aksidente, hindi dahil may pumatay. Lalo pa siyang nainis nang itigil ng mga pulis ang investigasyon at tinukoy na ang kamatayan ni Monami ay isang aksidente. Natuwa si Shuya nang sabihin ni Yuko na ininject niya ang dugo ng ama ni Monami na kontaminado ng HIV/AIDS virus sa gatas nila ni Naoki. Akala niya ay pupunta ang kanyang ina upang makita siya pagkatapos malaman niyang may malubhang sakit siya. Ngunit nalaman niyang pananakot lamang iyon ni Yuko at hindi siya napatunayan na may HIV/AIDS. Matapos marinig ang pag-amin ni Mizuki na siya ang may kagagawa ng lunacy murder case na ikinamatay ng kanyang mga magulang gamit ang cyanide.
Nagalit ng sobra si Shuya at kinainisan siya dahil nakuha ni Mizuki ang atensyon ng publiko na sana ay napunta sa kanya, na nanalo sa science competition. Gumanti si Mizuki sa pamamagitan ng pagbibigay ng suliranin kay Shuya, na sobrang abala sa imahe ng kanyang ina. Sinabi ni Mizuki na si Shuya ay isang spoiled at bobo na bata na gumagawa ng lahat ng ito para lang makuha ang atensyon ng kanyang ina. Sinabi niyang hindi siya kailanman magtatangkang makita ang kanyang ina dahil sobrang duwag siya at natatakot na baka kamuhian siya ng kanyang ina at hindi na siya kilalanin bilang anak. Nagalit ng sobra si Shuya. Pagkatapos, pinatay ni Shuya si Mizuki at tinadtad ang katawan nito. Ang eksena ay lumilipat sa isang flashback ng pagkikita ni na Mizuki at Yuko sa isang restaurant. Dito, inihayag ni Yuko na siya ang nagmungkahi kay Werther na patuloy na bisitahin ang bahay ni Naoki upang suriin ang kalagayan nito. Si Werther, na inosente pa, ay inisip na ito ay isang anyo ng pag-aalala ni Yuko sa kanyang mga estudyante. Ngunit ang tunay na dahilan ni Yuko ay upang pigilan ang psikolohikal na kalagayan ni Naoki at ng kanyang ina hanggang sa pinakamababang punto upang lalong magdusi sila sa kalagayan ni Naoki. Hindi lang iyon, kundi inihayag din ni Yuko na siya ang nagmungkahi kay Werther na magpanggap na alam niya ang tungkol sa pambubuli kay Shuya sa pamamagitan ng isang piraso ng papel na nakatago sa kanyang homework. Inisip ulit ni Werther na ito ay gawa ni Yuko upang tumigil ang pambubuli na nararanasan ni Shuya. Sa katunayan, ginawa ito ni Yuko upang lalo pang bulihin si Shuya ng kanyang mga kaibigan. Lahat ng nangyari kay Shuya at Naoki pagkatapos niyang isiwalat ang kanilang mga kasalanan sa harap ng klase ay bahagi ng kanyang plano ng paghihiganti, dahil sila ang pumatay sa kanyang nag-iisang anak na si Monami. Ang video recording ni Shuya ng kanyang plano na pasabugin ang isang bomba sa paaralan sa panahon ng graduation ceremony ay tila nalaman ni Yuko. Mahabang kwento, inactivate ni Shuya ang bomba sa panahon ng graduation ceremony gamit ang kanyang cellphone. Ngunit nang tapusin niya ang kanyang talumpati at pinindot ang button sa kanyang cellphone ng ilang beses, hindi pa rin pumutok ang bomba. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yuko, na nagsabing alam niya ang tungkol sa plano niyang magpasabog sa paaralan sa panahon ng graduation ceremony. Sa kabilang banda, si Yuko, na nagsiyasat kay Shuya, ay natuklasan na ang kahinaan ni Shuya ay ang kanyang ina. Kaya't sinadyang inilipat ni Yuko ang bomba sa opisina ng ina ni Shuya, at nang pinindot niya ang button upang pasabugan ang bomba, napatay ni Shuya ang kanyang ina gamit ang isang homemade bomb. Pagkarinig nito, agad na sumigaw at umiyak si Shuya dahil labis siyang nadismaya na ang bomba na kanyang ginawa ay nakapatay sa kanyang ina, na labis niyang minamahal. Mas lalo siyang nakaramdam ng depresyon dahil ang pagkamatay ng kanyang ina ay sanhi ng kanyang sarili. Habang siya ay nasa ilalim ng kanyang kalungkutan, lumapit si Yuko kay Shuya at sinabi na ito ay kanyang paghihiganti dahil pinatay niya si Monami, ang nag-iisa niyang anak. Binigyang diin niya na hindi siya papayag na mamatay si Shuya. Sinabi ni Yuko na ang trahedya na naranasan ni Shuya sa pagkakataong ito ay simula pa lamang ng mga pagdurusa na kanyang mararanasan sa buong buhay niya. Ang aral na matututunan mula sa pelikulang ito ay ang pagbibigay pansin sa ating mga anak, lalo na sa mga kabataan. Dahil sila ay nasa isang psychological na kalagayan at naghahanap ng pagkakakilanlan at kailangang makatagpo ng pagkilala mula sa mga tao sa kanilang paligid. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.